Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jomela Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 203 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Mabilis ka bang magalit? At ang topic natin ngayon ay patience. Sabi po dito yung concept na patience in reference to God is His goodness in withholding deserved punishment from sinners over a period of time. It reflects His long-suffering character. He does not rush to anger but gives space for repentance. God's patience is not weakness or delay, but a purposeful display of His mercy toward both the elect and the rebellious. His patience magnifies His justice, as no sin goes unpunished, and His grace, as many are led to salvation during this delay. We should never presume upon God's patience, but respond with repentance, reverence, and gratitude. At ang Bible verse natin matatagpuan sa Nahum chapter 1 verse 3. The Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. At ang teachings po tingin number 1. God is patient and slow to anger. Ito po, si God po pala mapagpasensya siya. At mabagal siya magalit talaga. Hindi siya katulad natin mga tao na kunting gaban mo lang ng hindi maganda, magagalit agad, may masasabi agad kung ano ang magaging sabihin sa'yo, diba? Pero si ating Panginoon na sobrang slow niya magalit, diba? Kasi grabe yung pasensya na meron siya. And number 2 po, God delays justice to extend His grace. Ito po, maganda kasi na ito, diba? Yun yan, example kanina na pag may ginawa sa'yo hindi maganda yung isang tao, gusto mo parang parusahan agad, parang pinapapray mo agad na sana tawag dito, parang gustong parusahan agad sila ng ating Panginoon, pero hindi, na dinidelay din minsan yun ng ating Panginoon, diba? Para syempre para mag-repent sila, diba? And tayo din, dapat isipin natin na kasi diba tayo hindi naman nagkakamali. Minsan gusto rin na pag tayo nagkamali, ayaw natin magkaroon ng parang injustice or yung punishment. Pero pag sa ibang tao, diba, parang yung eagerness natin na mabigyan ng justice yung ginawa nila sa atin, diba? And number 3 po, we must be quick to repent. Ito po, kailangan mabilis po tayo mag-repent, pagsisi. Magsisi tayo, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon sa kung anong pagkakasala na ginawa natin sa kapwa natin. Kailangan mabilis tayo, hindi yung parang inaabuso natin yung ating Panginoon na porket lagi tayong pinapatawad at mabagal siya magalit sa atin, na kailangan dapat hindi natin pinapulit-ulit yung mga masasamang ginagawa natin. Dahil kahit alam natin na paulit-ulit yung pinapatawad natin, Panginoon, kailangan hindi tayo abusado sa kung anong meron na pasensya na meron siya. And application naman po, paano natin tumapay sa ating buhay. Number 1, do not presume upon God's patience. Ito pa, huwag po natin huwag po natin yung pasensya natin parang ano ba tawag dito, abusuhin ganun. Huwag natin yung pasensya natin porket alam natin na lagi tayong pinapatawad. Dapat matutunan tayo sa pagkakamali natin. Dapat bawat pagkakamali at may learnings tayong ina-apply sa ating sarili. Kailangan iniiwas natin yung mga bagay na pagkakamali natin noon. And number 2 po, be quick to repent, do it now. Ito po, kung kailangan tayo magsisi ngayon, magsisisi na tayo, hindi yung bukas pa or next week na or mamaya pa, ngayon na dapat. Pag alam natin sa sarili natin na may ginawa tayong mali, kailangan magsisi na tayo agad at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon.
And lastly po, be patient just as God is patient. Ito po, dapat tularan natin ating Panginoon sa pagiging pasensyoso na kailangan ganun din tayo sa kapwa natin, sa nakapaligid sa atin. Kailangan gayahin natin kung yung ugali na meron ng ating Panginoon. Yan lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag mo na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.